Nagising ako kinabukasan na may mabigat na pumatong sa tiyan ko. At nang binuka ko ang aking mga mata, nakita ko si Neil na natatawa siyang nangungulit sa akin. Good morning, baby. At umalis siya sa ibaba ko. Mommy, Daddy. At nakita ko lumabas ng banyo si Cello. At naka-bathrobe lang to. Good morning, baby. Hinalikan niya sa pisngi ang anak namin. Saka naman to lumapit sa akin at tumupo sa gilid ko. Good morning. Pati niya tinalikan ako sa labi. Mabilis namang pumatong ang anak namin sa tiyan ko at umindayog to. Daddy! Daddy! Yes, baby? Kenneth! Pareho kaming napatingin sa kanya. That's more like it. Sabi niya na natawa lang ako. Ang bango ng baby ko. Sabi ko sa anak ko na nakatalikod si Cello at naglalagay ng lotion sa braso niya. Thank you, babe. Sumagot siya kaya bigla akong natawa. What? At napalingon to. Wala. Natatawa kong sabi na binato ko ng tuwalya. At nang matapos na siya, kumain na kami ng breakfast. Nang lumabas na sa kusina si Manang Paz. At tila kulang to sa tulog. O Manang, okay lang ho ba kayo? Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Oh no! Yaya, bumalik ba ang insomnia nyo? Ngunit tinignan lang siya nito ng masama. Kaya natawa ko. Oh God! I'm so sorry, Yaya. At least nakatikim ka kagabi. Inis na sabi ni Manang Paz nang umalis na pabalik sa kusina. Kaya natawa lang kami ni Cello. Kailangan kong umuwi ng bahay. Yeah, daan muna tayo dun bago ako pumasok sa office. Wala akong car seat para kay Neil eh. Sabi ko. Then let's take my car. Natawa ko dahil matagal ko nang gustong i-drive ang kotse niyang iyon. Alright. Yaya, pwedeng pakipalitan yung damit ni Kenneth? Aalis na kami mamaya. Sige. Bumaba na kami karga ang anak namin. At nilagay ko siya sa car seat. Saka ako pumunta sa driver's side ng kotse niya. Na napansin kong nakatingin sa akin si Cello. Oh, bakit? What are you doing? I'm driving. No, you're not, mister. Sabi niya na tinulak ako papunta sa likod. Sa likod? Ngunit hindi niya na ako pinakinggan. Dire-diretso na siyang sumakay sa driver's side. Kaya sumakay ako sa kabila. Akala ko ako ang magdadrive. Ninitian niya ako at sinabing, Let's take a vote. Who wants Daddy to drive Mommy's car? Raise your hand. Tanong niya na tinaas ko ang kamay ko. Baby. Tawag ko sa anak namin. Then who wants Mommy to drive? At tinaas niya ang kamay niya.
at tinaas rin ni Neil ang kanyang kamay. Oh, not cool, son. Not cool. At pareho silang natawa. I win! Sa kanya pinaandar ang kotse at umalis na kami pauwi sa bahay namin. Teka, buksan ko lang yung gate ha. Bumaba na ako ng kotse at pumasok sa loob. Nakita ko pa si Papa na nakaupo sa labas ng bahay. At nagulat siya nung pumasok ako. Anak! Tawag niya sa akin nung nakita kong binuksan ang gate namin. Pa! Tumayo at lumapit sa akin. Pakibukas po yung isa. At binuksan naman niya ang kabilang side ng gate namin. At nakita niya ang kotse ni Ma'am Chelo sa labas. May bisita pala tayo. Ano niya sa akin. At pinasok na sa loob ni Chelo ang kanyang kotse. At agad namin sinara ni Papa ang gate. Doon ka natulog sa kanila? Opo. May papakilala ho ako sa inyo. Nakangiti kong sabi sa kanya. Nahalata ang pagtataka sa kanyang muka. Tara na po sa loob. Yaya ko sa kanya. At lumabas na si Chelo sa kotse. At binati ang papa ko. Good morning, Tito. Good morning naman, Mama. Bati ni Papa. Na nagulat siya nung kinuha ko sa loob ang anak namin. At kinarga ko to. Sino? Tinig kong sabi niya. Pa. Lumangon muna ako kay Chelo at sa papa ko. Apo niyo po, si Kenneth. Nakilala ko sa kanya na hindi nakagalaw si Papa at nakatingin lang siya sa bata. Rudy! Sino yung... Oh, kayo pala. Sabi ni Mama nang lumabas siya ng bahay. Good morning po, Tita. Bati ni Chelo sa mama ko. Good morning naman, Iha. Ang cute-cute naman ng batang yan. Hoy, Rudy! Kanina pa kita tinatawag sa loob. Aida. Bakit? Ken, kaninong bata yan? Ang pogi-pogi niyo. Sabi ni Mama na natawa lang si Chelo. Ma, ipapakilala ko po sa inyo ang apo niyo. Si Kenneth III. Hinawakan agad ni Papa si Mama sa braso. Anak mo? Nauutal na tanong ni Mama. Na lumapit sa akin si Chelo at sinabing, Opo, Tita. Anak namin ni Ken. Nabiglang nahimatay si Mama. Kaya pinasa ko agad si Neil kay Chelo. At tinulungan ko si Papa na nagpanik siyang hindi lapataas si Mama para hindi ito bumagsak sa sahig. Oh my God! Ani ni Chelo. Dominic! Dominic! Tawag ko sa kapatid ko na mabilis naman tong lumabas ng bahay. At nagulat rin to nung makita niya na himatay si Mama. Ma! At makalipas ang ilang minuto, nagising siya na hiniga namin sa sofa. Aida, okay ka na ba? Tanong ng papa ko sa kanya. Rudy. Aida,
Uy, okay ka na ba? Dominic, kumuha ka ng tubig. At nagmamadali naman itong pumunta ng kusina at kumuha ng tubig. Okay ka na, ma? Bumangon siya at binigyan siya ng baso ng tubig ni Dominic. Ewan ko ba? Bata ka! Huwag mo nga akong lokohin ng ganyan! Hindi ko naman ho kayo niloloko. Sabi ko na lumapit sa kanya si Nila. Ma, anak ko. Baby, siya si Lola Aida mo. Pakilala ko sa kanilang dalawa. Nang umiti ang bata sa mama ko. At inabot ang bote ng gatas niya rito. Napansin namin na naluluha si mama. Hanggang sa umiyak na lang siya bigla. Ma, bakit? Aida naman, huwag mo kaming takutin ng ganyan. Muntik na kasing mamatay itong hayop na to eh. Tapos, Rudy, may bagong Kenneth na naman sa pamilya natin. Naiiyak na sabi ng mama ko. Nanatawa na lang kami sa kanya. I'm sorry, tita. Paumanhin ni Cello sa kanya. Nako, huwag ka mag-sorry. Dapat tong loko-lokong anak ko ang mag-sorry sa'yo eh. Hindi man lang sinabi na may anak na pala kayo. Inis na sabi ng ina ko sa kanya. Nakinandong pa niyang anak namin ni Cello. Hindi naman din po kasalanan ni Kenneth dahil hindi rin niya ho alam na may anak kami. Sa Barcelona ko na rin po nalaman na buntis ako. Ganun ba? Ang pogi ng apo ko? Natatawang sabi ni Papa na gusto niya rin buhatin ng anak ko na ayaw ibigay ni Mama. Nako, Ate Cello. Huwag na huwag mo yan iiwan kay Kuya. Eh baka maging batang grasa yan eh. Dominic! Sabay sila Mama at Cello. Na nakita ko na patayo si Dominic ng diretso. Loko-loko ka kasi. O ano? Naman tong si Aida oh. Ayaw ipahawak sa akin yung bata. Nismayadong sabi ni Papa. Ano ka ba, Rudy? Ano, baby? Naku, Iha. Bakit Kenneth ang pinangalan mo sa kanya? Ba, parang sama ng pangalan ko ah. Ngani ko sa aking ina na hindi naman nagsalita si Papa. Bakit naman po, tita? What's wrong with Kenneth? Ay nako, pangalan niya ng lolo ni Ken. Ang kilalang siga daw kuno dito sa lugar namin. Siga naman talagang papa ko. Singit ni Papa. May siga bang takot sa asawa? At natahimik naman to. O anak, kumain na ba kayo? Hiwas ni Papa sa tanong ni Mama. Nanatawa lang ako. Maraming kalokohan ng taong yun. Ganun po ba? Natumingin si Cello sa akin. One time lang. One time. Sabi ko agad dahil tinignan niya ako ng masama. Don't worry, tita. Now that I'm here, I'm putting these two in their places. Nakinalapit ako ni Papa at sinanyasan niya akong lumabas. Teka lang ha. Paalam ko sa kanila
At mabilis akong sumunod kay Papa sa labas. Umupo ko sa kanyang tabi at inakbayan niya ako. Anak, proud na proud ako sa'yo. Salamat pa. Ngayon na ama ka na, dapat maghanap ka na ng matinong trabaho. Matino naman ho ang trabaho ko Anak, pandesal? Napakamot ako sa ulo at natawa. Oo nga po O anong plano mo? Wala pa po. Ganun ba? Ito lang mapapayo ko sa'yo, anak. Tumingin ako sa kanya. Be responsible and be a husband to her. Nakuha ko ang ibig sabihin ni Papa. May naipon na po ako pa. At hindi yung pandesal Ani ko sa kanya na natawa siya. Pwede na siguro yun para makabili ako ng singsing para sa kanya. Mabuti kung ganun. At kung kapusin ka, may savings kami ni mama mo na pwede mong hiramin. Natuwa ako sa sinabi ni Papa. Salamat po, Pa. Niyakap ko siya ng mahigpit. At nagulat na lang kami nung marinig namin sina Mama at Cello na sinabing, Dominic! At biglang lumabas ang kapatid ko. Pa, kuya, dun muna ako kina Noni tatambay Ninervyusin ako sa dalawa Sabay takbo niya palabas ng gate. Nanatawan na lang kami ni Papa sa kanya. Papasok na po ako sa trabaho. Paalam ni Chalo sa parents ko. Dito na lang muna si Kenneth. Ako na ang magbabantay sa kanya. I'm sorry po, tita, pero ina-expect kasi kami ni Papa ko sa office Nalungkot si Mama sa sinabi niya. Don't worry, tita. Sa weekend dito kami matutulog. O sige. Lilinisin ko yung kwarto ni Ken. Para pagpunta nyo dito bukas, ready na to. Rudy! Aida, mag-relax ka nga muna. Napapailing na lamang si Papa sa inaasal ng mama ko. Habang kami, natatawan na lang sa kanilang dalawa. Hatid ko lang sila sa labas pa. Hatid? No, go take a shower because you're coming with us. May client akong pupuntahan mamaya. Cancel it. Go! Tulak niya sa akin. Kaya napakamot na lang ako sa ulo at umakit na sa itaas. Don't worry, Iha. Ako ang bahala sa inyo pag nandito kayo. Sus, ang pogi-pogi talaga ng apo ko. Napabuntong hininga na lamang si Papa. Sumakay kami sa elevator pagdating namin sa building nila. Umakyat kami sa 7th floor para dalawin ang kanyang ama. Abuelo! Sigaw ng anak namin. Nang pumasok na kami sa office ni Sir Miguel. Nagad naman siyang tumayo sa kanyang upuan at lumuhod sa gilid ng desk niya para salubungin ang kanyang apo. Baby! Sigaw niya rin rito. Good morning, Papa. Bati sa kanya ni Cello at umalik siya sa pisngi niya. Good morning, sir.
Bati ko rin na kinamayan niya ako. Ang baby ko ang bango-bango. At tinalik-halikan pa niya to sa pisngi. Nag-breakfast na ba kayo? Tapos na po, sir. Alright. Leave him to me. Sheila, cancel all my meetings today. After all, today is Friday. It's Baby Friday! Friday! Sigaw ng anak namin na natawa kaming lahat. Right away, Sir Miguel. Sagot ni Sheila sa kanya. Saka to lumabas ng office. Iwan niyo na sa akin si baby. Namiss ka ni Lolo, baby. Alright, but Dad, kailangan kami matutulog mamaya. No problem. Basta akin muna si baby. Ngayong gabi? Tanong ko sa kanya nung nasa elevator na kami. Pababa sa 3rd floor. Hindi ba mag-weekend kami sa inyo? Yeah, pero akala ko bukas pa. Friday's the beginning of weekend, babe. Well, tama ka. Ikaw talaga? At bumukas na ang pinto ng elevator. At nakita ko ang pamilyar na lugar na matagal ko lang hindi nakikita. Good morning, Ma'am Chella. Bati ng receptionist nila. Good morning, Emily. Any messages for me? Wala po, ma'am. Hi. Bati niya sa akin. Nanginitian ko siya. Let's go, babe. Nagsitayuan naman yung mga office mates ko nung makita nila ako. Si Ken, Uy, bumalik si Ken. Dinig kong galing sa kanila. Ignore them. Sabi naman ni Cello sa akin na binigay niya sa akin ang bag niya. Put it inside my office. Kaya naman pumasok ako sa loob. Doon ko na-realize na nagbago na nga talaga si Cello. Simula nung nagkaanak kami. Kalmado na siya. Relax. At go back to work, you silly people! Sigaw niya bigla. Nanatawa na lang ako. At ayun. Yun ang dating Ma'am Chelo na matagal ko nang na-miss. Maya-maya nakita ko siyang pumasok sa office niya. At sinabing, "What?" Napangiti lang ako. Makalipas lang ilang buwan ay kinasal na kaming dalawa. You may now kiss the bride. Sabi ng pari sa amin. Natuwa ang mga taong umattend. Na hinalikan ko si Cello sa labi. At tila nainis pa siyang nakatingin sa akin. Bakit? That's it? At inila niya ako papalapit sa kanya. At siniil ako ng halik. Narinig ko na lang na natawa ang mga tao sa paligid namin. Sa kondo na rin ako nakatira. Kasama ang aking mag-ina. At kada weekend, dumadalaw sila papa at mama sa amin. Napinakita ko pa sa kanilang buong kondo ni Cello. At namangha sila dahil sa sobrang laki nito. Dito naman ako nag-workout pa. Ani ko sa aking ama nung dinala ko siya sa gym. Anak, yung pasamo sa balikat? Dito yun nangyari pa.
at tinapik niya ako sa balikat at natawa. Magkakasundo si Mama at si Chelo. Bagay na kinatatakutan ko dahil maraming naikwento si Mama sa asawa ko. Dahil tinatanong niya ako pag nasa higaan kami. Hindi ko naman tinanggap ang alok ng biyenan ko at tumayo talaga ako sa sarili kong paa. At tinuloy ko ang pagiging freelance accountant ko hanggang sa binubog ako ni Chelo. At ayun, bumalik ako sa cubicle ko at nagtatype ng report para sa bagong account. Mabuti na rin to kesa naman pumesto ako sa mataas na posisyon. Baka kasi isipin nila na I'm playing my way up, ika nga nila. Kaya bumalik ako sa posisyon ko noon. At natutuwa naman ako dahil nakakasama ko ang dalawa kong kaibigan na si Jepoy at si Jet. Naisip ko ring tapusin ang unfinished business ko noon doon sa magkapatid. Kaya nagpaalam ako kay Chelo na pinayagan naman ako nito dahil para na rin to sa katahimikan namin mag-asawa. Lalo na ngayon, may parating na kaming pangalawang anak. Tinalo ko ang puntod ni Rose at kinuwento ko sa kanyang buhay ko ngayon. Nagpasalamat din ako sa kabutihang binigay niya sa akin. Paalam, Rose. At umalis na ako. Boss, may 30 minutos ka na lang. Ani nung guard. Hindi ako magtatagal. Umupo lang po kayo. Lalabas na rin yun. Dugtong pa nito. Salamat. Maya-maya nakita ko nang lumalabas si Karen. Wow! Mabuti at naisipan mo akong dalawin. Kahit alam kong ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng kapatid ko. Sabihin mo sa akin, Loverboy, kamusta ang lakad natin? Kantsaw niya sa akin dahil lumpo na kasi ako maglakad. Okay naman. At least nakakapaglakad ako kahit saan. Balik ko sa kanya kaya bigla tong nagalit. Karen! Sinigawan siya ng pulis na nagbabantay sa amin kaya kumalma siya. Bakit ka ba nandito? Para ipamukha sa akin na buhay ka pa? Hindi. Hihingi lang ako ng tawad sa iyo. At sa lahat ng nagawa ko sa inyo ng kapatid mo. Ayop ka? Huwag mong isasali ang kapatid ko sa usapang to, ha? Rose, narinig mo yun, ha? Hindi ako nagbanggit sa iyo. At bigla siyang tumawa ng malakas. Patawarin mo ko, Karen. Pinatawad na ako ni Rose bago to pumanaw. Kahit man lang sa paraan na yun, mapatawad mo rin ako. Guard! Tignan mo! Nababaliw ng taong to. Tumatawa lang to ng tumatawa. Karen. Tawag ko sa kanyang pangalan. Nang bigla na lang tong tumayo at nagsasasayaw. Nalungkot ako sa nakita kong kondisyon niya. Kaya pinasok na lang siya muli sa loob. At sinamahan ako ng doktor na nangangasiwa sa institusyon na to. Sobrang malalim ang dinanas niyang depresyon. Kaya biglang may nag-snap sa loob niya at nawala sa katinoan. Pinasa siya sa amin ng women's correction dahil nangangagat siya at bigla na lang daw nagdudumi at binabato sa mga kaselda niya. Kwento sa akin ng doktor.
Please po, tulungan niyo po siyang mapabuti. Sa kondisyon niya, ayoko magsabihin pero sa dinanas niyang trahedya, Ken, hopeless case nang matatawag sa kanya. Malungkot akong bumalik sa sasakyan. At nakita ko pa na dumungo sa bintana si Karen. At nagsisisigaw siya na tinatawag si Rose. Kaya napaluha ko sa nangyari sa kanila magkapatid. Binisita ko rin si Aldwin. Napuno ng galit nung humarap sa akin. Na pinagbantaan pa akong patayin pag makalaya siya. Hindi yan makakatulong sa kaso mo. Ani ko sa kanya dahil nandun yung warden nung sinabi niya to. Papatayin ko kayo ni Jepoy. Pati na yung babae mo, Ken. Pag makalabas ako dito. Paulit-ulit na sigaw ni Aldwin habang kinakaladkad siyang papasok sa loob ng selda. Pasensya ka na, sir. Ani nung guard sa akin. Okay lang yun. Sige, salamat. At umalis na ako. Hindi ko na rin pinuntahan si Alex. Dahil alam kong ganun lang din na mangyayari. Kaya umuwi na ako sa condo. Na sinalubong ako ni Chelo at ng anak namin. Na ngayon ay magtatatlong taon na. Daddy! Pinuhat ko siya at hinalikan sa pisngi. Welcome home, babe. Bati ni Chelo sa akin. I'm home. Lumipas pa ang ilang buwan at malaki na ang tiyan ni Chelo. Ilang buwan na lang lalabas na yung baby girl natin. Ano niya sa akin nung nag-drive kami para bisitahin ang parents ko. Ma! Nandito na sila! Sigaw ni Dominic nung binuksan niya ang gate. Hello, Barbie! Biro niya nung papasok na kami ng gate. Na natawa naman na mag-ina ko. Hi, Mama! Bati ni Chelo sa aking ina. At nagyakapan pa ang dalawa. At nagbeso naman si Chelo sa papa ko. At nagbano naman ako kay Mama. Na pinalis agad ako sa kanyang harapan para salubungin ang kanyang apo. Wala ka na, kuya. Asal ni Dominic sa akin. Kaya naman natawa si Chelo. O Sasha, pasok na tayo sa loob. Ayan ni Papa sa amin. At kumain na kami ng tanghalian. At masaya nagkukwentuhan sa sala pagkatapos. Tinuruan ni Dominic si Neil sa mga PlayStation games niya. Oo anak, huwag masyadong malapit sa TV. Sabi ni Chelo sa kanya. Kenneth, not so close. Sabi niya ulit na hindi naman to nakinig. Kaya tumayo bigla si Chelo at sinabing, Kenneth! Sumigaw siya. Kaya naman biglang napatayo ang anak namin. At maging ako'y napatayo rin sa aking kinauupuan. Na nagtawa na naman sina Papa at Mama. Pati rin si Dominic. Lumapit si Mama kay Chelo at inakbayan niya to. Kaya gusto kita eh. Sabi ng Mama ko sa kanya. Na nakita ko na sabay pa silang ngumiti at tumingin sa amin ni Papa. Patay kayo. Ani ni Dominic. Sabay takbo niya sa taas. At pareho kaming napalunok ng laway ni Papa.